Kaya nakikita natin, Prof, na todo yung pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kandidato sa pagka-senador. Kaya kung sakali man na itong lahat ay papasok sa Senado sa susunod nga na pagbubukas ng Kongreso, ito na yung magiging dahilan o baga dadami yung papabor doon nga sa pagpapatanggal o pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Oo. At tandaan natin, kung hindi man siya ma-convict ng impeachment court, nandyan pa rin yung charter change, no? Ngayon, kung mananalo lahat ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos na mga senador, abay, may utang na loob sila at boboto sila in favor of charter change kasi kinampanya sila ng husto ni Presidente. So may utang na loob sila. Kung hindi man ma-convict si President Sara sa Vice President Sara sa impeachment court, nandyan naman nakaamba yung charter change. Opo, kaya nga nakadepende na ngayon sa kamay ng ating mga kababayan sa kanilang mga boto kung pipiliin nila yung mga senador o senatorial candidates ng Administrasyong Marcos, yun ay kung gusto nilang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. At kung hindi naman, dito sila boboto sa mga kandidato ng Duterte camp. Oo, yung mga ayaw ma-impeach si Vice President Sara, well, dapat kung talagang ayaw nila ma-impeach si Vice President Sara, ayun ang iboboto nila, yung mga kandidato ni President Duterte, no, katulad nila Philip Salvador and Pastor Quiboloy and Congressman Marcoleta and the others, no. Pero dapat pag-aktibuhin natin yung ating demokrasya at hindi lamang sa pagboto kundi sa pagbabantay na rin ng ating mga boto, no, kasi kahit na computerized na yan, may mga possibility pa rin yung mga vote buying diyan. Hindi naman natin totally discount yung vote buying kasi wala namang resibo yan and it is done in secret. So kailangan medyo alerto ang taong bayan, ano. Opo, at ang Malacanang, Prof, ay may tugon, may sagot po doon sa naging banat po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi po ng Executive Secretary Lucas Bersamin, isa pong budol na remark o tinatawag nga niyang one-man fake news factory ang pahayag po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong masasabi po ninyo? Well, in a sense, no, kasi maaring pasinungalingan nila yung sinabi ni President Duterte kasi maaring hindi naman total dictatorship yung binabalak nila, pero maraming ang nagdududa na parang gusto yatang i-convert sa parliamentary system yung Pilipinas na kunwari economic provisions lang yung papalitan, pero alam naman natin pag na-convert ang Kongreso, yung Senate at saka House into a constituent assembly, it becomes a different kind of animal. It's no longer the Congress of the Philippines, it's already a constituent assembly, and you can no longer limit the power of the constituent assembly into just amending the economic provisions alone. Ano, kasi ang constituent assembly meron tinatawag na plenary powers, no? Pag may plenary powers ka, hindi ka pwedeng i-limit sa economic provisions alone. You can amend the political provisions and you can even totally revise the Constitution to make a totally different Constitution, a totally different Constitution from the one we have now. Opo. Prof, bago ko lang ipasa kay partner Admar, malinaw po sa mga sinasabi natin dito na kapag ang Marcos administration sa ngayon ay nakikita po ninyo na lahat po ng kaniyang mga kritiko, lahat po ng mga humahadlang o humahadlang sa kanyang mga plano, mapapaalis. Posible itong sinasabi po na pahayag ni dating Pangulong Duterte magkakatotoo dahil nga nakikita natin
yung mga, for example, itong mga kalyado na mga Duterte, nagurgur na o natanggal na. Itong mga vloggers na sumusuporta, nagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, dahan-dahan baga, unti-unti nang inaalis o tinatanggal ang kanilang mga platforms. Ito na ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ang nakakalungkot, no? Palatandaan ng diktadurya yung pinagbabawal yung mga sa social media, no? Dapat kasi kahit na tawagin mo pang fake news yan o hindi totoo, meron kasabihan kasi na I may not agree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it. No, dapat yan ang tunay na demokrasya, na pabayaan mo na may sufficient intelligence naman siguro ang Filipino people na hindi natin kinakailangan magbawal o mag-censor, no? Pabayaan mo kung kahit na fake news, pabayaan mo. At hindi naman paniniwalaan yan ng taong bayan kung totoong fake news yan, ano? Kasi matatalino naman ng mga Pilipino, no? Magkaroon tayo ng tiwala sa katalinuhan ng ating mga taong bayan. Magandang umaga po, Ginoong Pasyon, sir. Si Admar po ito. Doon po sa panig ng maka-administrasyon na line-up, tinatawag silang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero ang naging puna po sa kanila ay hindi naman po mga bago ang kanilang mga kandidato, no? In fact, pinagmamalaki pa ni Marcos Jr. na matagal na sa posisyon na kanilang ina-applyan muli sa pagkasenador, yung ilan po dito, kaya dapat daw iboto dahil mga veterano. Pero ang hangad nila ay Bagong Pilipinas. Kung sila rin yung mga dati pa na namuno at walang Bagong Pilipinas, do you think na tatangkilikin pa rin ito ng mga tao po, or mali lang yung kanilang naging messaging? Sa pananaw nyo po, Sir Mario? Medyo may question. Yung mga iba dyan, palagay ko pinagsawaan na ng mga tao, no? Hindi na lang tayo babanggit ng pangalan kasi nung senador sila, wala naman silang ginawang batas, ano? Kumbaga sa binutas lang yung upuan mambubutas sila, hindi sila mambabatas. Kaya malabo na silang iboto ng taong bayan, ano? Kasi kaya kahinalal dyan para gumawa ng batas, hindi para mambutas ng upuan, na hindi ka na tumatayo, nabutas na yung upuan mo, hindi ka na-participate sa mga debate, mahirap po yan. At meron po tayong anti-political dynasty provision sa ating constitution. Dapat pagbigyan naman yung mga wala pang sinasabing karanasan sa politika, yung mga bago naman. No, kasi kung talagang Bagong Pilipinas yung ating tinatahak, pagbigyan naman yung mga bago na ni minsan ay hindi pa nasama sa politika, yung mga new faces, ika nga, ano? Katulad yan, si Robin Padilla, nagulat tayo lahat na magaling pala, no? Matalino pala. Bagamat hindi siya nag-i-English, no? Pero yung Tagalog niya, yung Pilipino niya, sa bagay, ang roots niya, Bulacan, ano? Tsaka matalino, no? Nakakaintindi siya ng English, pero ayaw niya magsalita ng English sapagkat minamahal niya yung sariling wika natin, no? Ganyan sana yung mga bago, yung mga fresh na walang, alam mo naman si Robin, bago naging senador, wala namang pwesto sa gobyerno yan, no? Walang halal na pwesto sa gobyerno. First time niyang magkaroon ng halal na pwesto sa gobyerno nung naging senador siya, at napatunayan naman niya na may kakayahan siya. So sana bigyan naman yung mga walang experience sa elected position na makaupo naman sa elected position. Hindi na lang yung sila na lang sila parate, no? Meron diyan nagboxing lang, ano na, senador na kaagad, no? At dapat kasi yung may solid naman na ginawang mga batas, at hindi yun ang bubutas lang ng mga upuan. Sir, ang puna rin ng marami o karamihan, lalo na sa mundo ng social media po,
ay yung nakikita nila, napapanood nila dahil televised nga ito, either sa social media, napapanood nila, yung mismong pagtanggap ng tao sa dalawang partido, no? Dalawang kampo, dun sa kanilang mga kandidato in every lugar, napapansin po nila na hindi pilit ang pagtanggap ng tao dito po sa line-up ng dating administrasyon. Talagang hiyawan, bukang bibig yung pangalan pa rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara dito sa pambato ng administrasyon na kahit na hinahype sila, kahit na kinakawayan sila, pero medyo kapansin-pansin yung matamlay na approach po nila. Ang sapo na nga ng nababasa nga natin sa mga sa comment section na kung hindi lang din daw sa ayuda, hindi naman po madami daw yung mga tao, unlike doon sa kabila na organic daw. Ano po ang obserbasyon niyo po dito, Ginoong Pasyon? Well, napapansin din natin yan, ano? At yan dulot nung naaalala ng taong bayan na mas mura ang presyo ng mga bilihin, pati yung pamasahe sa jeep noong panahon ni President Duterte. Siyempre, ang taong bayan naghahanap ng pagbabalik sa mababang presyo ng bilihin. Kaya hindi mo maalis sa taong bayan na medyo mas excited sila sa line-up ni President Duterte kaysa sa line-up ng administrasyon kasi na-identify yung present administration sa mataas na presyo ng bilihin, pati na sa mataas na halaga ng pamasahe sa LRT, sa MRT, sa bus, sa jeep, at gasolina, mahal, kuryente, tubig. So nagkakaroon ng pag-asa ang taong bayan na pag itong mga kandidato ni President Duterte ang manalo ay baka sakaling magawa ng paraan at mapababa ang presyo ng kuryente, halimbawa tubig, gasolina, LPG, kerosene, pamasahe, pagkain, bigas, etc. No? Umaasa ang taong bayan diyan. At napakalaki ng, sabi nga ni President Estrada, empty stomach knows no law. Pagka ang taong bayan ay gutom na, wala nang kinikilalang batas yan. Kaya hindi tayo magugulat na ang mga kandidato ni President Duterte medyo mainit ang pagmamahal ng taong bayan sa mga yan sa kasalukuyan dahil nga sa nararanasan na matinding paghihirap ngayon ng taong bayan. Opo. Prof, dagdag ko lang po dito nga sa isang pahayag po ng isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Kaugnay nga po dito sa ating halalan at hinihikayat nga niya na dapat walang i-endorsong mga kandidato ngayong darating na halalan na sumusuporta dito sa or tinatawag na mga pro-China. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Labag sa batas yan. Ano? Kung ikaw ay tinatawag na lingkod bayan, no, whether sa military o sa civilian, hindi ka dapat nagpa-positive campaigning or negative campaigning sa anumang kandidato. Kung meron kang patutsada na pro-China itong mga ilang kandidato, dapat matanggal ka sa pwesto. Wala kang karapatan dyan sapagkat negative campaigning yung ginagawa mo. Bilang isang professional military or civilian person in the government, dapat hindi ka nagko-komentaryo ng mga ganyan. No? Lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. No? Paano mo naman nasabing pro-China itong mga ito? Anong matibay mong ebidensya? Kung panay salita ka lang, para kang politiko, no? Wala kang karapatan sa military o sa civilian service ng ating gobyerno. Oo, napakalinaw, Prof. Siguro, Prof, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababaeng nanonood po sa mga oras na ito. Mga igsoon, magsuri kayo ng maigi bago kayo bumoto at mga kabsat, mga igsoon, tandaan natin yung mga kandidato na magpapababa ng presyo ng bilihin, no? Huwag tayong boboto nung magpapataas ng presyo ng bilihin. Ang iboto natin yung magpapababa ng presyo ng mga bilihin, lalo na kuryente, no? Gasolina, LPG, kerosene, tubig, bigas. Kailangan bumaba po ang presyo niyan, pati pamasahe sa LRT, MRT. Dapat po bumaba ang presyo ng mga yan. At saka ang dapat tumaas po yung sweldo, hindi yung presyo. So yan lamang po ang paalala natin sa ating mga kababayan, mga igsoon, mga kabsat.
makinig po kayo. At para po sa inyong ikabubuti ito at sa ikabubuti ng inyong mga pamilya. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon sa